ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapanalig, sama-sama tayong magdiwang sa ating banal na piging. Lagi tayo nawa maging matapat at maging puno ng kaalaman at karunungan sa ating pananampalataya upang lagi tayo makagawa na mabuti at tamang mga desisyon sa ating buhay, lalo na sa buhay, pag-ibig at pananalig sa Diyos. Kaya't sa mga pagkakataon na tayo ay nagkulang at tayo ay nagkamali sa pagpapasya, humingi tayo sa Diyos ng awat patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga eskriba, ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa Kanya'y iligtas sa pamagitan ng mabuting balita na aming pinangangaral. Ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral nami si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos ng Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapas sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ang hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig, bago tayo dumako doon sa 10 dalagang may dalang langis at may dalang ilawan, ay dumako tayo doon sa okasyon o pagdiriwang. Sapagkat ang pagpasok sa kaharian ng langit ay inihalin tulad sa kasalan. Sa kasalan at pagsalubong sa lalaking ikakasal. And we all know that Jesus Christ ay usually ay pinopoint out na lalaking ikakasal. Siya ang ipinagdiriwang natin. At when we talk about kasal, ito ay merong malaking paghahanda palagi. You should always be prepared. Hindi lamang preparation ng handa as in yung pagkain, hindi lang yung damit, hindi lang yung abay, kundi
Kahandaan maging ng iyong sarili o ng iyong kalooban. Handa na ba ako talagang lumagay sa panibagong estado? Ayun, di ba? So, merong ganong pananaw sa kasal na ito ay isang malaking paghahanda at hindi lang material na paghahanda, kundi paghahanda ng sarili din sa pagiging isang taong kasal na. In other words, kinakailangan mong pag-isipang mabuti ito. Nangailangan ito ng number 1, ako ba'y magiging tapat? Number 2, ako ba ay magiging committed talaga dito, magiging responsible? Ano ba, ibibigay ko ba talaga ng buo ang aking sarili? At ang pangatlo ay ang paggamit ng karunungan sa pagpapasya, kung nararapat na ba o hindi. So, mahalaga yung ako ay tapat, mahalaga na sa kasalang ito, bukod sa pagiging tapat, ay buo sa aking kalooban ang pagpapasya. At number 3, gamitin ko ang aking karunungan at gumawa ng mga tamang pagpapasya, sapagkat hindi biro-biro ang kasal na ito. Hindi ito biro-biro sa lalaking ikakasal, at hindi ito biro-biro kapag may babaeng ikakasal. Kaya hindi rin kakasal. Kaya hindi rin kung ikaw yung mga binabanggit na 10 dalagang sasalubong doon sa lalaking ikakasal. Everyone should be committed. Everyone should be faithful. And everyone should be wise enough. Hindi pwedeng pumalpak. Naalala ko tuloy, noong minsan magkakasal ako, na-delay. Madalas mangyari, basta kasal, na-delay, At usually, dahil wala pa yung babaeng ikakasal, mas madalas na yung dahilan ay yung babaeng ikakasal. At usually, kaya nalilate yung babaeng ikakasal dahil dun sa pag-aayos na inaabot ng oras-oras ang pag-aayos dun sa babaeng ikakasal. So, tatandaan ko, late na ng 30 minutes. So, sabi ko doon sa secretary, may misa pa akong kasunod, pakisabi doon sa doon sa lalaking ikakasal, pakitawagan yung kanyang magiging misis na sana bilisan na, dumating na kaagad. Di, bumaba yung sekretary, sinabi nga, doon sa lalaki kasi binulong, tapos tumawag sa kanyang cellphone yung lalaki, kinausap. Ang problema, after 10 to 15 minutes, ala pa rin yung babae kakasal. Kaya tuloy, kinausap ko yung secretary, number 1, paparating na siguro yung libing. Pakisabihan yung pamilya ng libing, pasensya na, pero nagka-delay yung lalaking at babae kakasal, hindi pa nakakasal. Pakiusapan na lamang yung patay. Pagtasabihin mo doon sa lalaking ikakasal nga na magiging maiksli yung ceremony kasi nga dahil nga sa mayroong pang kasunod na schedule at nandoon yung libing. Sasabi ko ganoon. Okay lang naman. Ito na. Nang dumating yung babaeng ikakasal, lumapit ako. Sabi ko, tama po ba? Narinig ko, andiyan na yung babaeng ikakasal. Sabi ng lalaki, opo, Father, nandiyan na po. O sige, sisimulan na natin. Sabi ko ganoon. Sisikap ko na huwag mag-init ang ulo ko o huwag makapagsalita ng masakit kasi ang pananaw ko kasi nga doon araw ng kasal, napakahalaga at masayang celebration yan o pagdiriwang nila, kaya hindi dapat mabahira ng negativity. Kaya sinikap ko pa rin ngumiti, sinikap ko pa rin magkasal ng maayos, bagamat syempre paiikliin na lang natin yung homilya, paiikliin na lang natin yung mga kanta para sa gayon ay hindi masyadong madelay dahil delayed na talaga. Heto na. Noong binabasa ko na yung rights para sa kasal, nakasimangot yung lalaki at yung babae. Sisimangutan nila yung isa't isa. Kulat ako. Pagkatapos noon, nagbubulungan sila. Mayroon akong binadasal. Nagbubulungan, pinakikinggang ko. Sabi ng lalaki, tagal-tagal mong magpaayos. Ano ba naman makeup yan? Ang kapal-kapal na makeup mo. Dapat kasi hindi ka na nag-makeup Sumagot naman yung babae, ano magagawa ako? Siyempre gusto ko na maging maganda sa araw ng kasal ko. Saka diba sabi mo sa akin kasi, sandali ka na lang, bakit ba nagtagal ka pa? Kasi buhok ko kinulot pa
kinukulot, paano magagawa ko? Sana hindi mo na ipinakulot. In other words, nagtatalo sila, nag-aaway sila tungkol doon sa nangyari. So, yung lalaking ikakasal ay masama ang loob sapagkat hindi naging maayos ang lahat. Sana naintindihan natin na parang ganun din ang mangyayari sa ating ebanghelyo ngayon. Hindi magiging maayos ang lahat dahil meron 5 hangal na aandap-andap ang ilawan at hindi nagbaon ng langis. Kaya nga, if you are really faithful, if you are really committed, dapat hindi ka gagawa ng mali. Dapat sisikapin mong gumawa ng tamang desisyon. Katulad noong 5 matatalinong o marurunong na kababaihan o dalaga na may dalang ilawan. Siyempre, if I am faithful and I am committed to my responsibility, sisikapin ko ngayon gumawa ng mga mabubuti at tamang desisyon sa buhay ko. Ganon din ang pagpapakasal, di ba? I am making the right and good choice. Sigurado ka ba? Kaya nga, di ba, paulit-ulit ang tanong, are you very sure? Kahit kami mga pare, talaga bang totoo, nangangako kayo na sa hirap at ginhawa, sa duwas at ligaya? Di ba? Kasi kailangan gamitin mo ang karunungan. Kaya sa unang pagbasa at maging sa ebanghelyo natin ngayon, pinaalala sa atin sa anumang relasyon at paghakbang tungo sa isang committed at faithful na mga desisyon, kinakailangan maging marunong ka sa iyong pagpapasya. Kaya kung dumarating kayo ngayon sa point na nagkakamali, parang mali ang ginawa niyong desisyon, bakit kami nagtatalo mag-asawa? Bakit hindi naging maganda yung aming relationship lately? Bakit nagagawa kong late-laitin siya? Bakit minamaliit niya ako? Di ba dapat may respetuhan kami? Di ba dapat meron kaming pagkakaunawaan? Bakit hindi ko siya kayang unawain? Ba't hindi ko siya kayang pagpasensyahan? Kaya sa bandang huli ang tanong, did you make the right decision? Naging marunong ka ba sa pagpapasya? Can you simply say ngayon na gumawa ako ng tamang desisyon? Graduate ka at pag-graduate mo, nagtrabaho ka, masaya ka ba sa trabaho mo? Did you make wise decisions or not? Talaga bang nandiyan ang puso mo, naging tapat ka, naging committed ka dyan sa trabaho na yan? Dahil kung hindi ka masaya, ibig sabihin hindi ka committed, hindi ka tapat, at hindi ka naging wise sa pagpapasya. Sa lahat ng bagay na gagawin ginamit mo talaga ang karunungan ng pagpapasya mo na sumunod sa akin. Amen. At mga kapanalig, pinapaalala ng mensahe ng Ebanghelyo, dapat tayo maging matalino at nagbabantay habang ating hinihintay ang pagdating ng Panginoong Jesus. Ipanalangin natin ang mundong Kanyang iniligtas. At itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maunawaan ang mga tanda ng ating panahon at tuwinang mapaalalahanan ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway manatiling umaasa at puno ng sigla sa buhay, nawa ang kanilang matayog na adikhain ang siyang maging katig nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob at nabigo sa buhay, naway wag palalimin ang kanilang hinanakit at bagkus kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng Kanyang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nanghihingalo,
naway tumingin kay Kristo nang may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng panahon at ng walang hanggan, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang aming hinihintay ang pagbabalik ni Kristo, ang iyong biyaya ng walang hanggang karunungan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Diyos, sawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin itong bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan, Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay pinagkaloob ang pagkakais at kapayapaan nagbubuklod. Bunga ng aming mga alay na iyong kinalulugod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhin ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyan totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napuno ng kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan. Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo namatay, si Kristo nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos at tinipon sa pag-ibig, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa amin. Kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at iadyaang mo kami sa lahat na sama. Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan bawat isa, kapayapaan sa inyong lahat. Diyos na nanalis, kasalanan, Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At mga kapanalig, inaaniyahan po kayong maging kasapi ng ating Veritas Eucharistic Advocate. Ang inyo pong tulong na ibibigay ay ilalaan para sa patuloy na pagpapalaganap ng debosyon sa banal na Eucharistia sa makabagong panahon. Kung kayo po ay interesado, tumawag lamang kayo sa ating Veritas
Religious Department sa kanilang landline 8925-7931, local 129-131 at 137 o mag-text sa mga numerong 0917-631-4589. Hanapin lamang sina Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Bella premur auxilia, caroter auxilium, Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesus Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesus Kristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesus Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Pangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminwan lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawara nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo prestitisti eis, Omne declamentum mense avente. oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iudites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.